Maligayang pagbabalik! For today's video nga mga paps, gagawa tayo ulit ng bouquet. Bali ito pong gagawin kong bouquet ngayon ay 30 pieces ng roses. Yung kasamahan ko naman po doon sa may likod, ang ayusin niya ay 70 pieces na roses. So po kasing 30 pieces na roses na to, medyo mabusisi ang ating gagawin dito. Nais ko po muna siya at pipinturahan natin ng pulang pintura. Bubudburan po natin ng mga makikintab na glitter. Parang wala namang glitters na day makintab, ano nga po. Dati po, iniisa-isa ko po yung pagkaganito. Kumbaga, iniisa-isang pintura, tapos lalagyan ng glitters. Parang naisip ko po na mas matagal siyang gawin, tapos makalat. Ipinagkumpul-kumpul ko na po muna siya, tapos saka natin nilagyan ng pintura at glitters. Dati rin po ang ginagawa ko, sinusub-sub ko doon sa may maraming glitters. At po, hindi maiwasan yung mga petals siya, nagdidikit-dikit, gawa nga nung pintura, malagkit yun. Kaya po, ang itsura niya, mukha po siyang pinusot-pisot na rose. Kaya sabi ko, pareho lang din naman ng style, pagsabay-sabayin na natin. Ito na nga mga paps, pagkatapos po nating magawa yung mga prosesong gano'n na ibabalutan na po natin siya. At itong wrapping design naman po na gagawin natin ngayon ay mga nirapols-rapols siya. Sa ganitong balot po ng wrapping paper ay nakagamit tayo ng 8 pirasong wrapping paper. Pero hindi po siya yung kagaya ng dati kong ginagawa na buo yung pagkakalagay natin. Po, lahat po ng nagamit nating wrapping paper ay hinati ko sa gitna. Maliban lang po pala dito sa may ibaba at isang buo po iyan. Hindi naman po pwede nating hatiin at magtatagas yung ating sponge diyan. Bali dito naman po sa baba, 2 pirasong wrapping paper din na hinati sa gitna. Tapos gumamit na lang po ako ng double tape para maikabit natin siya ng rekta. Hindi na po tayo gagamit ng tape, dire-diretso na po yun, lalagyan natin ng ribbon. Naman po sa ribbon, mas kinablock yung ating wrapping paper diyan, ay block pa rin tong ribbon natin. Mas elegant po siyang tignan. Hindi elegant. Kumbaga, mas okay po siyang tignan kapag ka-block lang yung ribbon natin. Para naman po, ang i-highlight lang natin talaga ay yung mga bulaklak. Ano po, kumbaga, hindi sila nag-aagawan ng kulay. Makalipas po ang ilang minuto, ay natapos na po natin yung 30 pieces na bouquet na yon. 30 pieces na roses pala, abay pag bouquet ay madami-dami yun. Bali yung gagawin naman po natin dito, yung wrapping style niya ay pareho din doon sa may kulay itim. Ang pagkakaiba lang po nila doon sa may kulay itim, yung wrapping paper niya ay plastic. Ito naman po, yung wrapping paper na gagamitin natin doon sa may rolls-raffles ay mga Korean wrapping paper. Yung Korean wrapping paper po na yun, malambot siya para siyang tela. Doon po sa nakaroll yung wrapping paper na yun, kumuha lang po ako ng 1 yardang sukat. Yun po yung pinaghati-hati natin, tapos pinapors-tapos natin siya, tsaka nilagay natin sa barbecue stick. Ito naman po sa may kulay ng mga bulaklak, request po ng customer ito. Pero yung mga bulaklak po natin dyan, mga mixed flowers. Makalipas po ang ilang minuto ay natapos na po natin itusok-tusok yung mga bulaklak. Ito nga po, itutusok-tusok na rin natin yung mga wrapping paper na nilagyan natin ng mga stick. Ang bilis nga lang po natin na ikabit at tinusok-tusok lang natin siya. Dito naman po sa parteng ibaba mga paps, kung mapapansin nyo po diyan, nakalapad lang siya. Ginamitan natin siya ng double tape, tapos diretso na ang kabit. Ganyan din po yung pagkakatupi ko doon sa may wrapping paper na kulay itim na yon. Hindi ko po naipaliwanag kanina kasi hindi siya makita, kulay itim yung wrapping paper. Ay dito po, maaaninag po natin, mayroon po tayong inilagay na panglock doon sa may pinakambaba. Ano po sa part na to mga paps, 1 pirasong wrapping paper lang yan na pinagtaklob natin. Tapos sa ribbon naman po na gagamitin natin dito dahil masyadong mix yung mga bulaklak natin. Tapos wala rin po akong ribbon na kapareho nitong wrapping paper. Kaya ang ginamit po natin diyan na ito pong off-white na ribbon. Makalipas po natin gawin yung 2 bouquet. Itong 70 pieces na roses naman po ang babalutan natin. Si Imon nga po yung kasamahan ko ay sisimulan na rin niya yung isang order. Dito po mga paps, hindi po kami yung kanya-kanya ng order. Kumbaga po may isang order pagka walang ginagawa yung dalawa, naka-assist po sila sa akin. Kumbaga yung isa, si Alem yung isa, yung kasama kong Pilipino, gagawin na niya yung card, na niya yung mga delivery location, yung details. Kumbaga si Imon naman ay mag-aano na siya, magbubuka na siya ng mga bulaklak. Kakaroon lang po kami ng kanya-kanya pagka mayroong pagkakasabay yung mga order o di kaya day off yung isa. Fast forward na nga mga paps, bali ko napansin niyo po, naka-skip na yung ating pagbabalot diyan kasi marami na akong arrangement ng mga ganito. Marami na po tayong mga video na ipakita na natin kung paano natin ginawa yung ganitong arrangement. Ribbon din po ay kulay itim yung ating ribbon na ginamit diyan. Kagaya pa rin ng dati, maglalagay po tayo ng banderitas dito sa may gilid. Isa po sa palamuti ng ating flower bouquet. Dito naman po sa parteng ito ay isasalansan natin yung ating mga flower bouquet at gagawa tayo ng video. Habang sinasalansan po natin yan, shoutout po muna tayo. Shoutout po sa inyong mga paps. Lorendel Hermano, Ren Bautista, Myla Ruiz, Lynn Cada, Ebi May, Sandro Bautista, Jepoy Puno, Olilio Flower Shop, Gift Shop, Carmen Kim, Paps Liotard, isa rin pong florist sa KSA. Yan Paps, ingat-ingat dyan. Ginagawa mo? Lentok na lobo yun. Abay, nagulat ako, pumutok. Out din sa Paps, 143 Sorpresa Flower Shop. Mamayari ni Kenneth, ni Mr. Don Florista, na dati ring florista ng KSA. Ngayon, may flower shop na sa Bulacan. Ito po yung FB page nila sa mga taga San Jose, Bulacan. At yan po ang ating for today's video mga Paps. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagla-like, nag-comment, nag-share. Mabuhay po kayo.